Magandang hapon po. Ipinahito muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong rehabilitasyon ng EDSA ngayong buwan. Dahil dyan, hindi rin muna ipatutupad ang odd-even scheme sa EDSA. At mula sa Pasay City nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan, dito dapat sa Pasay City uumpisahan yung EDSA rehabilitation sa June 13. Pero hindi na muna matutuloy yan matapos i-anunsyo ng Pangulo kanina na pag-aaralan muna nila ang proyekto. In-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon. Sa paglulunsad ng isang programa sa Metro Manila Rail Lines, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagpaliban muna muli ng hindi bababa sa 1 buwan ng EDSA rehabilitation na magsisimula na dapat sa June 13. Anya, marami raw ang nangangambang mauuwi sa Carmageddon o matinding traffic ang construction sa EDSA. Ang daming bumalik na nag-aalala paano yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Pag-aaralan daw muna ng pamahalaan kung kayang pabilisin ng rehabilitasyon na unang sinabi ng DPWH na posibleng tumagal ng 2 taon. Bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan, pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin, pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano. Baka naman, imbis na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, hindi ibig sabihin na tuluyan ng kanselado ang proyekto. He said, go back to the drawing board is what the President's message was today because he has listened to the concerns of the residents of Metro Manila and he has also listened to experts who have informed him na merong mas epektibong paraan at may mga makabagong teknolohiya, sabi nga niya, na pwede nating gawin to ng mas mabilis. Hati ang reaksyon ng mga motorista sa anunsyo ng Pangulo. Better mag-experiment, baka may lumabas na solusyon. Parang wala rin mangyayari. Nag-propose sila ng rehabilitation tapos may ad-even pa, which is mas maganda sana. Parang walang pagbabago sa Pilipinas. Dahil hindi na muna matutuloy ang EDSA rehabilitation, kanselado na rin ang pinaplanong odd-even scheme sa EDSA na bahagi dapat ng traffic management plan kapag nag-umpisa na ang construction. Patuloy namang ipatutupad ang kasalukuyang number coding scheme. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH pero wala pa silang tugon. Ivan, higit 8 bilyong piso yung inalaang budget para dito sa EDSA rehabilitation. Babantayan natin sa susunod na buwan kung paano magbabago yung plano para matupad yung hinahangad na mas moderno at hindi binabahang EDSA. Yan ang latest mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Nagka-landslide at nagbagsakan ang mga bato sa isang highway sa Davao de Oro. Nangyari po yan kahapon sa boundary ng mga bayan ng New Bataan at Maragusan. Agad nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad para makadaan ang mga sasakyan. Nagka-landslide rin sa San Nicolas, Pangasinan kanina. Walang naitalang nasaktan sa magkahiwalay na landslide. At nakaranas naman ng ulan at malakas na hangin ang ilang bayan sa Nueva Ecija kahapon. Sa Metro Manila, may mga stranded na pasahero sa EDSA dahil sa lakas ng ulan kagabi. At may mga sumilo muna sa ilalim ng MRT. Ay po sa Pag-asa, hanging habagat ang patuloy na nagpapaulan ngayong araw sa Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales at Bataan. Localized thunderstorms naman ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible makaranas ng light to intense rains bukas sa Cagayan, Ilocos Norte, Benguet, Zambales, Bataan at Palawan. May tsansa ng light to heavy rains ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. 2 linggo bago ang pasukan, tiniyak ng DTI na walang pagtaas ang presyo ng mga pagkain na karaniwang baon ng mga mag-aaral. Yan ang tinutukan ni Von Aquino.
Ilang linggo bago ang pasukan, nag-ikot ang Department of Trade and Industry o DTI sa Divisoria, Maynila para tignan ang mga presyo ng school supplies. Ikinumpara nila ang presyo ng ibinebenta roong school supplies sa inilabas nilang price guide. Mas mura, 11 ang price guide ng DTI, 10 pesos dito. So okay din dito, makakatipid kayo. Nag-monitor din sila sa school supply store sa mall sa Maynila, kung saan nakapaskil din ang DTI price guide. 20 yung price guide, 20 pesos din siya. So okay din. Sa monitoring, parehong nakasunod sa price guide ang mga nagtitinda sa Divisoria at sa mall. Makakatulong siya kasi alam ko yung presyo. Kaya lang, syempre, pagka yung quality pa rin. Sabi ng DTI, binase nilang price guide sa konsultasyon sa manufacturers. Sakop nito ang 195 stock keeping units o SKU sa 12 product categories. Ayon sa DTI, 29 items dito ang bumaba ng piso hanggang 10 piso ang presyo, kumpara noong 2024 tulad ng notebook, pad paper at lapis. Siguro yung cost of production nila bumaba rin, tsaka yung mga raw materials. Ilan-ilan lang yung tumaas. Nagsisilbi rin nila itong babala sa mga magtatamkamang abuso sa mga consumer. Dahil sa murang presyo ng mga school supplies dito sa Divisoria, hinihikayat ng DTI ang mga mamimili na bumili rito. Pero paalala nila, maging mapanuri sa kalidad ng mga bibilhing gamit. Inaasahan daw ng mga nagtitinda na sa huling linggo bago ang pasukan ang dagsa ng mga mamimili. Bundle tulad po nito, 10, 140 lang. Makakamura po. Pag namimili po kami, pag mataas po, nagkataas din po kami. Pero pag mababa po bigay, binababaan din po namin. So yung sa supplier nyo rin nakadepende. Pagdating naman sa food products na karaniwang ginagamit sa baon ng mga estudyante, tiniyak ng DTI na walang pagtaas sa presyo. There's still no price increase for basic necessities and prime commodities. Tulad ng ano ba? The usual sardinas, cup noodles, ano pa ba? Mayonnaise, asukal, kape, yes, itlog, tinapay. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Tiwala po isa sa mga House prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na itutuloy ng Senado ang paglilitis kahit tumawid ito sa 20th Congress. Nakatutok si Jonathan Andal. Noon pa man, gusto na raw ni Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial para malinis daw ang kanyang pangalan. May petisyon pa rin naman sa Korte Suprema ang bise para pigilan ng trial pero hindi pa naman niya ito inaatras. How am I preparing myself mentally and emotionally? Well, emotionally, I don't feel anything at all anymore about the impeachment. Ikinuwento yan ng bise habang nasa Hague, the Netherlands. Tinanong din ng bise tungkol sa pahayag niya noon na gusto niyang magkaroon ng paglilitis dahil gusto niya ng anyay bloodbath. We have always said that the impeachment is a political persecution. If it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. When there's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath, my bloodbath. So I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements. Ang pagkumpara ng bise ng kanyang impeachment trial sa crucifixion o pagpapapako sa krus, tinawag ng isa sa mga leader ng Kamara na drama lang. Hindi kailangan ng drama dito. We don't even have to resort to language such as that. Kung naniniwala ang ating Vice Presidente at ang kanyang mga kakampi na wala silang kasalanan, na wala silang pananagutan, iharapin nilang. Bukas na dapat ang pagbasa ng articles of impeachment laban kay VP Sara sa Senado. Pero dahil uunahin daw muna ng Senado ang mga nakabinding panukalang batas, inusog ito sa June 11, 2 araw bago ang sine die adjournment ng 19th Congress sa June 13. At this point, sir, I really do not know if the impeachment trial will push through. But I told the defense team that they should prepare for whatever eventuality. Si House Assistant Majority Leader Representative Judah Sidre naniniwala pa rin itutuloy ng Senado ang impeachment trial kahit pa tumawid ito sa 20th Congress. Aniya, nangyari na rin daw ang ganitong sitwasyon sa Amerika kung saan kinopya ng Pilipinas ang proseso ng impeachment. Pinakakilala doon si President Bill Clinton na-impeach sa isang kongreso at nagkaroon ng trial sa kabilang kongreso. Gusto ko na lang panghawakan yung sinabi ni
Senator Jingo Estrada na gagampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty na italakayin ang impeachment. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Pati van ginagamit sa nabistong modus ng pagnanakaw ng motorsiklo sa Caloocan. Alamin niya sa pagtutok ni Bea Pinlac. Nakaparada ang motor na yan sa harap ng isang computer shop sa Barangay 93, Caloocan nang dumating ang puting van na ito at pumuesto sa harap ng motor. Sandaling tumigil ang van at kitang may mga sakay ito na bumaba roon. Maya-maya, sumakay na ulit sila ng van at saka umalis. Pero ang kaninang nakaparadang motor, wala na rin. Around 2 a.m. po, nagsara na po ako ng yung computer shop. Pinark ko na po dito yung motor. Then, around 3:30 a.m. yata nakita CCTV na wala na siya. So, pagising ko po nalaman around 7 a.m. Ganun po. So, wala po akong idea na wala na pala siya dyan. Sa mas malapit na kuha ng CCTV, kita na pinagtulungan ng 3 lalaki na buhatin at isampa sa van ang motor bago tumakas. For 4 years naman diyan ko lang siya pinapark. Nakalak po siya actually kaya comfortable po ako. So ayun lang, kaso nga lang binubuhatin pala. So learnings po sa akin yon. Ayon sa barangay, ang modus ng mga suspect, may dala silang van, then iba yung ginagamit nila na plaka. Then nung kukunin na yung motor, hinarang yung van para hindi masyadong kita sa CCTV. Hindi raw bababa sa 4 na tao ang sakay ng puting van. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang biktima sa mga otoridad para ma-recover ang motor at matugis ang mga salarin. Na-check daw po, sa iba po naka-registered yung plate number. Then actually, ang dami ko na-receive na messages galing sa ibang mga motorcycle owners na yung pagkuha ng motorcycle nila is white van din. Kung madagdagan sana ng mga policemen natin yung checkpoints for those kind of vehicles. Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law ang mga salarin. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sa paggunita ng World No Tobacco Day, idiniin ng Department of Health ang peligro sa kalusugan ng paninigarilyo at paggamit ng vape. May abiso rin sila kaugnay ng mga fake news tungkol sa Mpox. Nakatutok si Rafi Tima. Inilunsad ng Department of Health ang kampanya kontra paninigarilyo at paggamit ng vape. Dito, pinakilala ang mga mascot ng kampanya, sina Yossi Kadiri, Ate Rose Eva Lee at si Vape Sulasok. Si Eva Lee at saka si Vape Sulasok at saka si atherosclerosis. So, pinapakita nito yung mga sakit na makukuha sa vaping. Yung atherose, yun yung atherosclerosis. Yung Eva Lee, E-Valley or e-cigarette and vape associated lung injury. Mas marami pang chemicals yung vape. So very dangerous talaga na nalululon yung mga kabataan sa vaping. So yun yung mensahe namin. Sana talagang masunod yung batas. Pag below 18, hindi magbe-vape. Humingi rin ng media ng update tungkol sa mga kaso ng Mpox sa bansa. Kabilang ang tungkol sa mga viral video na nagsasabing magsuot ng face mask para maiwasan ang pagkalat ng Mpox. Naku, yan ang problema sa ating social media. Ang daming misinformation. Kahit nakamask ka, kung may skin-to-skin contact ka, magkaka-Mpox ka. Sa Mpox po, walang tulong yung face mask. Taliwas sa sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa, ilang LGU at health office na ang naunang nagrekomendang magsuot ng face mask tulad sa Davao del Sur, Cagayan de Oro at Cotabato. Gate pa ni Herbosa, hindi dapat mangamba dahil mild variant lang daw ng Mpox ang nasa bansa ngayon. Hindi rin daw totoong tumataas ang kaso ng Mpox sa Pilipinas. Lahat ng Mpox na na-detect namin ay Clade 2. Ang Public Health Emergency of International Concern ay Clade 1B Mpox. Wala pong ganun sa Pilipinas kahit last year. In fact, nung nireview namin yung statistics ng Mpox last year at this year, mas mababa po ang cases ng Mpox. So, sa science, walang increase ng Mpox. Nagbabala rin ng DOH laban sa mga peking Facebook post tungkol sa lockdown bunsod ng Mpox. Sorry. Mpox ka dito. Mpox ka naman. Iyo ko na. Ikaw na nasusunod niyan.
Sir, kasi sa online, yung kumakalat na ano, Problema natin, nakikinig tayo sa online. Itong mga experts. may lockdown daw po ng June 10. Opo. Wala. Lockdown does not work for MPACS. Joy, lockdown does not work for MPACS. Why? Because it's skin-to-skin contact. Lalo pag nag-lockdown ka, lalong mag-skin-to-skin contact. Kapag ang umaray, kaming nasa mga medical community, then makinig kayo. Okay. Kung katahimik kami, ibig sabihin, wala kaming nakikitang problema. Ayon sa DOH, hindi ang kabuuang bilang ng kaso ang kanilang tinututukan. Pag tumingin ka dun sa total, ang magiging impression is parang ang dami-daming kaso na natin. Simula noong 2024, 911 na. Tinitingnan natin is on a per month basis. Yung na-detect natin is less than 50 cases for May. Nanawagan din ng DOH sa publiko na iwasan ang mga maling impormasyon tungkol sa MPOX. Patuloy din daw ang kanilang pagbabantay at pag-iingat na hindi makapasok ang mas malubhang MPOX Clade 1B variant sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pinatunayan ni Pinoy Olympian and pole vaulter EJ Obiena na siya pa rin ang hari ng pole vault sa Asia. Nakuha niya muli ang ginto sa Asian Athletics Championships matapos maklear ang 5.77-meter mark sa jump-off. Repeat ito ni EJ na gold medalist din sa kompetisyon noong 2019 at 2023. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni EJ ang litrato kasama ang kanyang mga kapwa panalo. Silver medalist ang China at bronze medalist ang Thailand. Quick chika time tayo mga kapuso. Welcome back to the Outside World, Vince Maristela. May pa-warm welcome si Sofia Pablo kay Vince, ang latest kapuso evictee sa PBB Celebrity Collab Edition. Isa sa unang ginawa ni Vince paglabas ng bahay ni Kuya, magmukbang ng chicken. Kinoronahang Miss World 2025 si Miss Thailand Opalsu Shatta. Historic ito bilang unang Miss World crown ng Thailand. Ang pambato ng Pilipinas na si Krishna Gravides, kinoronahang Miss World Asia. Sa kanyang post, isinare ni Krishna ang nabuong friendship niya with her fellow queens. Vampire in lumpia rapper. Tuwang-tuwa ang netizen sa collab ni na celebrity chef Abby Marquez at Christopher Diwata sa trending na What Happened Bella meme. Ang caption ni Chef Abby sa kanyang post, What happened if we wrap vampire in lumpia wrapper? Mapapanood soon sa Sanggang Dikit FR si Lumpia Queen Chef Abby at mag-guest sa Mga Batang Riles si Christopher. Nasa inner lane na isang highway sa Polanggi, Albay, ang tricycle na ito na napuna ng dashcam. At nang kumabig ito pa kanan, nasagi nito ang kotse na agad umiwas. Pero nawala ng kontrol ang driver ng tricycle at sumalpok sa wing van sa kabilang lane. Tumila po ang angkas ng tricycle. Dead on arrival siya sa ospital at sugatan ng isa pang pasahero at ang driver ng tricycle. Ayon sa pulisya, hindi nasaktan ang driver ng truck. Patuloy ang investigasyon habang hinahanap pa ang driver ng kotse. Nakuryente, kaya nasawi ang isang lalaki at kanyang aso sa Bulacan. Habang tulog sila, tumaas ang ilog dahil sa high tide. Nakatutok si Jonathan Andal. Wala ng buhay ng matagpuan ang 28 anyos na lalaking ito sa kanilang bahay sa Hagonoy, Bulacan. Kasama niya ang kanyang alagang aso na patay na rin. Ayon sa ina ng biktima, natutulog noon ang kanyang anak na si Jean Aguilar nang biglang tumaas ang tubig sa kanilang lugar na nasa tabi ng ilog. Yung kutso pong inigan niya, may nakasaksak na extension dahil natipag siya. Hindi niya alam na ganun kalaki ang tubig. Ang high tide. Ngayon po, nabot yung extension, doon po nag-umpisa yung siya na kuryente. Pati yung alaga niyang aso. Nag-iisa raw noon ang biktima ng mangyari ang insidente nang matagpuan ng kapatid na isugod pa siya sa ospital pero dead on arrival na. Panawagan ng ina ng biktima sana matugunan ang problema sa baha roon na malimit mangyari kapag high tide at umuulan. Sana po masolusyon na naman. Huwag na po natin hintayin na meron pang darating na na gano'n mangyayari. Mingi po ako ng tulong sa mga tao na dapat tulungan ng aming baryo
Talaga pong pwede naman pong masolusyon yan kung lalagyan po namin ng harang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Naniniwala po ang mga kaalyadong Senator-elect ni Vice President Sara Duterte na matatalo ang kaso laban sa bise. Kinwestiyon naman ng Senate Minority Leader ang nausog na kalendaryo ng impeachment. Nakatutok si Mav Gonzales. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naghamon ang mga kaalyado niyang uupo bilang senator judge na kasama rin niya ngayon sa The Hague. Lintik lang ang walang ganti. Pumanda sila. Ayaw niyong tumigil, purbahan natin. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Sabi ni Presidential Sister Senator Amy Marcos, masaya siyang nausog ang kalendaryo ng impeachment dahil marami pang panukalang batas na dapat ipasa bago matapos ang 19th Congress. Mula June 2 sa June 11 na ang presentation ng impeachment charges, pag-convene ng impeachment court at panunumpa ng senator judges. Para sa akin yun ang importante, makatulong sa tao at tigilan na ang pangunguna ng pampulitikang impeachment na yan. Pero sa kabilang banda, bakit inuurong yung impeachment? Tanggapin ninyo, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. Dismayado naman si outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel na binago ni Senate President Jesus Escudero ang impeachment calendar. Noong February 2025, nagpalabas na ng impeachment calendar si SP. Di ba dinibate natin dati yun na forthwith. Dapat nga hindi mo na hinihintay ang June 2. Pero siya na ang nasunod kasi lumipas na yung panahon. Dagdag ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, tila dinidribble ng Senado ang impeachment ni VP Sara. Even if you look at the rules of the Senate itself, malinaw naman na pag may impeachment, it takes precedence over the ordinary legislative work. After pinangakuan niya ang taong bayan nung nagpo-complain na bakit dinidribble niya ito, pinapatagal niyo, dapat ito sa lalong madaling panahon ayon sa konstitusyon. Mahalaga raw na marinig ang magkabilang kampo, lalo't mabibigat ang paratang laban sa bise. Sana raw, hindi na umabot pa sa puntong makialam ang Korte Suprema. Kahit they will say merong impeachment, kung madidelay na naman yung prosesos, it's not fair to the accused, it's not fair to the prosecutors, it is not fair to the Filipino people. Bukod sa issue ng schedule, sabi ni dating Senate President Tito Soto, kailangan ding linawin ng Senado kung paano ang gagawin sa mga re-electionist. Manunumpa na kasi sila bilang Senator Judge sa June 11, pero magtatapos ang termino nila sa June 30. Si Pia Cayetano, member siya ngayon. Okay, kasi re-elect siya. Oo. Okay. Sasabihin niya, continuing ba siya? Oo. Hindi. June 13 natapos yung term niya. Oh, June 13 okay. ng alas 12 ng tanghali. Ang daming bagong questions. Senator uli siya eh. Oo, ang daming questions nga. Oo, yun ang ano nun eh. Oo. Yun ang sitwasyon Kaya nun. justiciable hindi talaga. pwedeng sabihin na, hindi, ano yan eh. Incumbent yan eh. Oo, hanggang June 30, incumbent. Oo, okay. July 1, bagong Hintay senator pa, uli oo. siya. Bagong term uli siya. Pero convening July 28 pa. Ang continuing yung 12 2028 Hindi naman pwedeng matatapos. impeach. Hinihingan pa namin ng tugon si Senate President Escudero, pero bukas pa raw siya magbibigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Inilunsad ngayong araw ang promo sa MRT at LRT tuwing linggo kung saan sa bawat 4 na pasahero, isa lang ang pagbabayarin. Alamin yan sa pagtutok ni Katrina Son. Kasama ang kanyang pamilya, sumakay si Pangulong Bongbong Marcos sa tren ng MRT sa GMA Kamuning Station patungo sa North Avenue Station kaninang tanghali. Mismong ang First Family ang naglunsad ng Family Pass 1+3 promo sa Metro Manila Rail Lines. Tuwing araw ng linggo, sa bawat 4 na pasahero ng MRT3, LRT1 at LRT2, isa lang ang magbabayad at libre ang tatlo. Alam nyo kasi, ang kultura ng Pilipino, ang linggo para sa pamilya yan.
para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag-bonding ng konti. Kaya ginawa namin ay gumawa kami ng programa. Ito raw ay para mas ma-enjoy ng mga Pilipino ang linggo kasama ang pamilya at mga kaibigan. Nakipag-usap ang First Family sa mga pasahero at ipinagbigay alam ang tungkol sa promo. Ikinatuwa ito ni Maika na tuwing linggo, buong pamilya raw silang sumasakay sa MRT para mamasyal at magsimba. Malaking bagay, makaka-save and very convenient na rin for the family. Mas makaka-spend pa kami pambili ng pagkain ng dalawang bata. Malaking tipid din daw ito para sa mag-best friend na sina Ella Aquino at Lani Alvarado. Maganda po yun sa buong pamilya, lalo kung may kasamang mga kids at mamamasyal ang pamilya. Makatipid, siyempre. Yung sa pagtitiba, yun ang maganda. Sa lahat ng malaging namamasyal. Pero tanong ng ilang commuter, paano ba naman yung mga nagsusolo? Malaking tulong talaga siya. Pero kung solo ka lang magbabiyahe, paano po yung free? Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang mawawalang kita sa mga tren mula sa programa sasaluhin ng pamahalaan. Ang gobyerno naman ang nagpapatakbo ng MRT3 at LRT2. So, mawawalan lang ng dagdag na revenue, pero tulong na yan, sabi nga ng Pangulo, tulong yan para sa mga kababayan natin. Kamukha nung ginawa natin ng Labor Day na naglibre sakay po, yun po ay isa-subsidize ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Imbestigahan ng Veterinary Office ng Cebu City ang kaso ng pagkamatay ng hindi bababa sa 20 aso't pusa habang nasa barko. Nakunan po ng video ang mga aso't pusa na nasa kani-kanilang kulungan. Ang kay Cebu City Veterinarian Dr. Alice Utlang, sakay ng barko mula Luzon ang mga hayop at posibleng namatay sa heat stroke habang ibinabiyahe papuntang Visayas. Anya, tinawagan sa isa sa mga may-ari ng mga namatay na hayop na ipapadeliver sana sa Bohol para alamin kung ano ang dapat niyang gawin bunsod ng nangyari. Aalamin daw nila sa shipping company ang detalye ng biyahe at kung idineklara nito ang pagdadala sa mga hayop. Dapat daw may kaukulang dokumento sa pagtransport ng mga hayop at kailangan malinaw ang paglalagyan nito sa biyahe. At dapat din maayos o air-condition ang lugar na paglalagyan ng mga hayop. Binigyan din ni US Ambassador Mary Kay Carlson ang responsable paggamit ng social media sa isang bootcamp tungkol sa digital content creation. Ay kay Carlson, makapangyarihan ng social media sa pagbabahagi ng impormasyon at pag-impluensya. Mahalaga rin anya na isa-isip ng netizens na may kaakibat na responsibilidad ang paggamit nito. Sinabi ni Carlson sa 5 araw na bootcamp na dinaluhan ng 60 content creators mula sa 11 Southeast Asian countries. Tilalaki rin doon ang artificial intelligence o AI, cybersecurity, brand development at intellectual property protection. Ipinakilala sa All Out Sunday sa mga bituin na magkokolabanan sa biggest dance competition on TV, ang Stars on the Floor. Narito ang aking chika. High energy ang dance performance sa All Out Sunday sina Glyza De Castro, Rojun Cruz, Tate Da Silva, Thea Astley, at Vision member na si Patrick. Sila ang magiging celebrity ng Stars on the Floor. Nagpakitang gilas din on the AOS stage ang content creators na sina Sus Collins, Dasuri Choi, JM Irevere, Kakay Almeda, at Joshua Decena. Sila ang magkokolabanan soon sa Stars on the Floor. Maliban kina Patrick at Rojun, bago sa 3 ladies ang pagsasayaw. Oo, dancer ako dito. Aartihin ko na magaling ako sumayaw. So, abangan niyo po ang aking pag-arte bilang mahusay na mananayaw. Yung stage presence ko is there, tsaka sinisipagan ko talaga ng matindi kasi it's such a privilege to be sharing a stage kasama ng mga naghuhusayang mga dancers dito sa Pilipinas. Bago naman para sa Digital Dance Stars ang pagsasayaw sa harap ng audience at mas malaking venue.
We just show our skills sa world through the phone. Ngayon kasi, ang daming camera sa harap namin. Tsaka, ang laki ng stage, 360, ganun po. As in, grabe, walang take two. Kaya, super grabe yung pressure. Yung mga genre na binibigay po sa amin, hindi kami pamilyar. Kumbaga, ako hip-hop, may mga jazz or pasodoble. Kaya nandun yung mga choreographer na talagang inaalalayan po kami. And syempre, challenge po sa amin to kasi... As a dancer, challenge? Yes po, sobrang nahihirapan po kami lahat. As in, hindi talaga siya madali. Hosted by Asia's multimedia star Alden Richards. At kasama ang tatlong dance authorities na sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Kapuso Comedian Pokwang, at SB19 choreographer Coach J. Mapapanood na ang Stars on the Floor beginning June 28. Nahaluan po ng comedy ang surprise wedding proposal ng isang pulis sa kasintahan niyang kadete ng PNP. Kasi ba naman lumuhod kasi siya sa maling tao? Yan ang pampagod vibe si Jonathan Andal. Sa gitna ng recognition rights ng PNP Bagsik Diwa Class sa Maguindanao del Norte, isang pulis ang biglang lumuhod sa likod ng isa sa mga kadete. So sorpresahin niya pala ng wedding proposal ang nobya niyang kadete. Ita-timing niya dapat yan sa pagharap ng mga kadete, pero di pa man humaharap ang mga kadete, ang niluhuran niya tila may binulong. At si kuyang pulis biglang napatayo. Pagharap ng mga kadete, hala! Sa ibang babae pala lumuhod ang lalaking pulis. Napangiti at napayuko na lang ang babaeng kadete. Dali-dali namang tumakbo ang lalaking pulis sa pwesto ng kanyang kasintahan. Nang finally nahanap na niya ang totoo niyang nobya, muli siyang lumuhod at inulit ang proposal. Kinabahan yung isa! Naging comedy man ang romantic sanang proposal. Na-wrong pa lang! Sumakses pa rin naman si kuyang pulis dahil nakamit niya ang matamis na yes. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ipapakilala na soon ang top 20 finalists ng Campus Cutie ng Sparkle. Are you looking for cuties with pleasing personalities? We've got you covered. Meet our Sparkle Campus Cutie. From different auditionees sa schools and universities in the Philippines, we are down to top 20 finalists who just might be the next campus crush ng bayan. Kilalanin sila sa first ever talent competition ng Sparkle. Ang reveal niyan, abangan sa Facebook page at YouTube channel ng Sparkle this June 3. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.